Anong mangyayari kung tila'y kapit-tuko ka sa posisyon simula pa lang nung umpisa? With the plenary hall at Batasan padlocked, Velasco's allies are forced to hold their own remote session inside a sports club in Quezon City. The world ending today, but their session is nothing more than a social club na nag-violate din ng IATF rules. But this is unprecedented. Never in the history of the Philippines ganito ka baboy ang ginawa sa Kongreso. Never. Never. Gusto ko lang po unang magpasalamat sa atin mahal na Pangulo. As I have committed to you, I will help your administration. I will respect your leadership. There are no good leaders without good followers, so I am a good follower. I'd like to thank you, and the family would like to thank you from the bottom of our hearts. So, Mr. President, if I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko, na gusto mong ituloy at tapusin ko ang budget, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko intention, never, na hindi ka sundin. Tignan niyo po lahat ng aking interviews. So nung nanggulo ang grupo nila Congressman Velasco nung September, nagulo na talaga po yung sa budget. I tried to save it by being able to pass it quickly on second reading. Having said that, again, I will help. I will help quietly. I will help. Tapos ngayon, history repeats itself. At ngayon, you resign in disgrace at wala ka nang magagawa. Senator Alan Peter Cayetano concedes there may now be enough numbers to formally install a new Senate president. In a social media post before today's special session, Cayetano said, after speaking with Senator Joel Villanueva, it appears the Gatchalian bloc will be able to elect a new Senate president. Nagpatawag ng special session si Presidente Bongbong Marcos sa Kongreso para maplansya na ang gusot ng patuloy na bangayan sa power struggle ng Solid Block 11+1 ni Tito Soto at Gatchalian laban sa kampo ni Cayetano. Maliwanag ang naising ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026, kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Matatandaan na mayroong question kung sino nga ba talaga ang dapat na may control sa Senado after the June 3 coup d'etat na ginawa ng dating minority. To the point na matapos ibasura yung petisyon para magdesisyon ng Korte Suprema, sumunod si Cayetano na magpetisyon to end it all once and for all. Kasi nga, mayroong question, sino nga ba talaga ang tunay na may control ng Senado? Si Gatchalian pa na according to the Senate minority or dating Senate minority, Tito Soto bloc, is the acting Senate President, samantalang kay Cayetano naman, hindi pa siya pwedeng mapalitan kahit nasabihin na vacant all positions kasi kailangan laging mayroong Senate President. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members.
Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President Pro Tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. This is despite the fact na Malacanang and their counterparts sa House of Representatives recognized the June 3 session na nag-elect kay Senator Win Gatchalian as the acting Senate President matapos hindi sumipot ng 3 araw ang majority ni Alan, which delayed essential bills bago mag-adjourn ang 20th Congress. Magandang araw, Malacanang Press Corps. May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat. Nagkaroon pa nga ng hearing sa Blue Ribbon Committee kuno ang bloke ni Cayetano matapos silang patalsikin nila Gatchalian para ipangalandakan ang error-ridden affidavit ng 18 Marites, Marines, depending kung sino ang poon mo. And so I come to my third point, because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Pero alam na natin na one way or the other, may lilipat na mula sa block ni Cayetano papunta sa block ni Gatchalian para makompleto yung 13 na boto para maging official Senate President na siya. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Inamin ni Cayetano bago pa mag-umpisa ang session na wala na siyang it's June 19 and birthday ko na. Woohoo! Ay, tiglo, meron na sa akin. Si Cayetano kasi inamin niya na bago mag-umpisa ang session,
wala na siyang 13 na senators to back his Senate presidency, lalo na at si Bato nagtatago at hindi na malamang babalik kasi nga meron na siyang warrant. Si Jinggoy na, nasa kulungan na, nasa preso, nasa payatas, lalo na at when the time has come, walang sino man ang pumasok as Gatchalian gets elected unanimously by the 13 senators, which meant si Solid Block 11 plus Escudero plus Joel Villanueva. With 13 senators present, the chair declares a quorum. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate President of the Philippines. I so move. Is there any objection? Hearing none, the election of the Senate President is now in order. Mr. President, I move to, if I may be able to be recognized to nominate our Senate President. Yes, we recognize the Majority Leader. Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as Mayor of Valenzuela City, and as Senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. So, And I move to close. There are no other nominees for Senate President. I move to close the hearing. any objection? Hearing none, the nominations are closed. Therefore, Mr. President, we'd like to congratulate. As you said, to vote Ayes and nays. as acclamation. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Maybe ask Senator Gatchalian to, before that, Senator Francis Pangilinan is recognized. Yes, just for the record that the vote having a quorum is unanimous, Mr. President. For the record. This ends Alan Peter Cayetano's tumultuous reign, becoming the shortest Senate presidency since the 1987 Constitution and the second shortest ever in the history of the Philippines. Malamang sa malamang, siya ang shortest/non-working Senate President dahil sa mahigit isang buwan, mayroon lang 8 Senate sessions, 0 bills ang naipasa, nag-Facebook Live siya ng 20 beses para sa monetization kasi nga ang daming gustong marinig ang mga pinagsasabi niya tungkol sa Pokemon at 7 press conference. Ang masakit nga lang, siguro mababad trip si Bato na pumasok lang siya para gawing Senate President si Cayetano, muntikan pang madampot ng ICC para kay Cayetano. Hi, sir, kamusta? Sir, kamusta? Sir, anong nangyari? Anong klaseng gobyerno? Ha? As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko ng mga FBI. Niresling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. But sir, may kinalaman sa pag-user para makabuo ng numbers. Lahat yan trabaho ng senador. And Jinggoy Estrada na sinabing ang dahilan ng kanyang pagkakabilanggo ay dahil gusto siyang palipatin at tumiwalag sa kanyang quote-unquote prinsipyo. Whatever that means. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate.
This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Verdi Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course. Paalam.